Diwata, tatakbo na rin. Maganda yan. Okay yan. Pero may konti tayong problema dyan. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil alam nyo mga kababayan, tayo po ay pamilyar ho sa sistema ng party list. Kung maaalala nyo po, tayo po ay tumulong po noon kay Madam Mocha Uson sa party list. Kaya alam po natin ang lahat ng pasikot-sikot at kalakaran dyan sa party list. Kaya nga itong ginawang pagtakbo ni Diwata o pag-file ng kanyang nominee bilang vendors nominee na party list, di ba? Ay maganda sana ang kanyang puso, maganda ang kanyang hangarin, maganda sana ang kanyang nais mangyari. Ako ay pabor sa kanyang nais mangyari. Pero may problema ho tayo ng matindi dito. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi alam nyo mga kababayan, nalulungkot ako pero meron na naman po tayong kababayang ginagamit lamang. Ginagamit lamang para makapasok sa party list, ika nga. Maging congressman ang iilang kababayan natin. Alam nyo kung bakit anuhan dito sa Kongreso? Alam nyo kung bakit? Ang laki ko kasi ng budget dyan. Lalo na ngayong panahon na ito, sa panahon ni Tamba, sumipsip ka lang, dilaan mo lang puwet ni Tamba. Maganda na kagad ang proyekto dyan. Maganda kagad ang budgetan dyan. Kaya marami talaga hong nagkukumahog na maging congressman o maging representative ngayong panahon na ito. At gagawin ng lahat ng bagay para makapasok. Ito, paliwanag ho natin ha. Pakinggan natin si Diwata kung ano ba ang kanyang nasa isip at bakit siya nag-file ng kanyang nominee bilang party list vendor. Ito. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list. At isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan. Kala ko tapos na. Palakpakan na sana eh. Kaya lang, hindi pa kumpleto ang script. Tuloy natin. Ng vendor party list po, ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Maganda. Maganda ang panimula. Maganda ang hangarin. Maging boses ng mga vendors. Maganda. Totoo, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Maganda yung hangarin ni Diwata. Tuloy. Di lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. Ayan. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. First question. Eto na, yari na. Mga katanungan sa Medianoy, no? Sige po. Magtatanong? Question please. Dwight Plapler. Magkano na ang pares? Hindi. Iba pala yung tanong. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo? Anong sir? Tumayo ka nga dito sa harapan ko? Tumayo ka sa harapan ko! Gago! Anong sir? Hindi. Walang ganan. Tinawag mo kasing sir. Makamagalit yan. Buti na lang hindi ganun si Diwata. Yung nagagalit pagka tinatawag na sir. Sir. Yun ng Diwata. Pang ilang nominee po kayo ng... Tataranta na yung taga-Rappler nataranta na. Mukhang nagandaan sa beauty ni Diwata.
Vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Opo. At Letter B o letter V? ang nominee po. Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat siya. Take note, pang-apat siya. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang diwata, sorry, ang vendor Natataranta sa kuya sa beauty ni Diwata. Na-smile lang kasi ni Diwata kaya natataranta ka na. sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Thank you. Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming Marami na pong kooperatiba, sir. Ay, sorry. O, tama. Hindi, eto hindi natin sinusuplak yung idea ni Diwata. Maganda yung kanyang, yung kanyang puso. Kaya lang, ang pagtakbo po kasi hindi lamang po sa puso. Hindi po nadadaan lang yan sa puso-puso. Maganda yung puso ni Diwata na magkaroon ng kooperatiba, pero hindi mo kailangan pumasok sa party list para magkaroon ng kooperatiba, sir. gawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Dapat hindi party list, sir, ang tinakbo ninyo. Dapat ang tinakbo ninyo, nag-mayor kayo, para ayusin, bigyan kayo ng pwesto. Hindi, ako, nagiging lang tayo dito. Hindi natin pinupunan si Diwata dahil sa hindi maganda yung kanyang hangarin. Maganda yung kanyang puso. Kaya lang, dito kasi, ramdam na ramdam ko, na ginamit lang siya ng party list. Kasi sikat siya. Not really because gustong may magawa ng party list. Remember, marami ng party list sa Kamara. Pansinin ninyo, hindi lahat ng party list nagfa-function na ayon dun sa kanilang advokasya. Kita nyo nga yung one rider party list Di ba? Si Busita lang ang nagtatrabaho para sa mga rider. Pero yung nominee nila na number 1, ano ginagawa? Nagkakalat ng tae doon. Puna lang ng puna kay BP Sara Duterte. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman porket party list ka, pumasok ka dyan, na nominee, naboto yung party list, nanalo kayo, yung gagawin nyo ay matik na yung advokasya ninyo. Hindi po. Hindi ganun ang istorya niyan. Marami pong party list dyan na iba-iba ang pumasok pero wala namang ginawa para doon sa kanilang tunay na nire-represent. Kasi when you say party list, marginalized na nire-represent mo. Ang problema, pag naging kongresista ka na o naging representative ka na bilang party list nominee at nanalo kayo, hindi na yun ang ipaglalaban mo. Unless ikaw talaga yung mamumuno. Kung ikaw talaga yung mahahalal. Ito nga ang problema natin Maganda sana ang puso ni Diwata. Ang problema lang, pang fourth nominee siya. Ano ngayon, Banat Bay, kung pang fourth nominee siya? Hindi po nananalo ang pang fourth nominee. Pag nanalo ang party list, usually isa lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa lang ang nananalo ng 3 nominee. The rest, puro 2 seats lang. And 1. Isa lang ang nananalo ng 3. Yung number 1. Hindi na umaabot sa number 4. So kung manalo tong vendors party list, hindi magiging representante si Diwata. Bakit siya naging fourth nominee? Akala ko ba he wants to represent the vendors? Hindi naman pala siya ang uupo. Sana naging endorser ka na lang.
sana endorser ka na lang. Hindi ka na dapat naging nominee kasi hindi naman ikaw uupo. Pang fourth ka. So sayang lang yung ganyan mo. Eh bakit ikaw ang pinaharap? Kasi ikaw ang sikat. So alam nyo, ito ang tinatawag natin na hindi sila nagpapakatotoo. Hindi si Diwata, baka nga, hindi ko nga sure kung alam ni Diwata to eh. Alam mo ba, Diwata, na hindi ka naman magiging representative? Pag fourth nominee ka, kahit mag-number 1 kayo, which is impossible. Ang posible lang ngayon, alam naman natin, ang malakas dyan, ACT-CIS at saka One Rider Party List. So, imposible kang umupo bilang kongresista at representante. Ano pinagsasabi mo? Bakit ikaw ang nagsasalita? Sabit yan. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong. Kumpe, alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit hindi tinanong niya nung mga medyang naandyan eh. Pang fourth ka lang, hindi ka naman uupo, bakit ikaw nagsasalita? Eh kasi nga, ginagamit lang siya nung party list niya. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung Okay. tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yan po kasi ang problema ngayon sa party list system na gusto ko sanang i-emphasize natin ngayon sa pagkakataon na ito. To educate the people pagdating po sa pagboboto ng party list. Magandang pakinggan, meron pa nga dyan, probinsyano, kung ano-ano pang mga party list dyan, na maganda sanang pakinggan, ang advokasya, ganito, ganire, Pacman, o ganito, o ito. Alam mo yon, magaganda sana yung advokasya, ang problema, yung mga nauupo, hindi natin kinikilatis. Binoboto lang natin yung partido, yung party list, yung pangalan ng party list, tapos kung sino man yung mukha nun. Ito wala akong biro ito. 2 beses tumakbo si Moca ng party list. Yung una, hindi talaga kanya yon. Ito po ay party list ng isang tao na kaibigan namin, nakasama namin, na pinaniniwalaan namin yung paninindigan sa buhay, at kinuha si Moca. At kami naman po ay okay, walang problema. Kaya lang gusto si Moca ang manguna doon sa pangangampanya. Mauna ang maging mukha ng party list na yon. Hindi po ako pumayag at hindi rin po pumayag si Moca na maging second nominee. Bakit? Kasi paano kung ang manalo isang nominee lang, which is karamihan o kadalasan ng mananalo lang isang nominee lang, yung first nominee lang. Mukha mo yung hinarap. Mukha mo yung nagsalita. Ito yung advokasya mo. Ito yung sinasabi mo. Tapos, hindi naman pala ikaw ang uupo. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Niloloko mo lang yung tao. Kaya sabi ko noon at sabi rin ni Moca, hindi tayo papayag nang hindi ako ang first nominee kasi ako magsasalita. Ako magsasabi sa kanila nung advokasya, tapos hindi naman ako uupo. Di para ko niloko yung tao. Kaya naging kasunduan nun, talagang first nominee si Moca. Yung pangalawa naman party list, talagang party list na po namin yun. Na kung saan siya talaga ang first nominee, siya rin talaga ang pinakapinuno ng party list na yun. Kanya po yun. Bakit kanyo? Kasi nga, dapat kung ano talaga yung tunay mong advokasya, kung ano talaga yung tunay mo nire-representa, dapat pag nanalo yan, ikaw mismo ang uupo at lalaban doon sa pinaglalaban mo. Ang problema dito, mga kababayan, yung mga party list ngayon, not only this party list, including other party list,
Ang mukha nila, yung sikat. Pero nansad sila, number 2 or number 3 na nominee. So pag nanalo yun, hindi naman sila ang uupo. Pero ang sinasabi nila, yung advokasya nila. Nakukuha niyo yung picture. Halimbawa, si artista kunwari isang artista, meron akong party list. Ang advokasya ko ay sa mga mangingisda, halimbawa lang. Dahil ako isang mangingisda. Pero pag tinanong mo, anong nominee ka? Pang ilang ka? Pangatlo. So pag nanalo yung party list mo at isa lang ang nakuha, hindi ikaw magiging congressman o representante namin? Hindi. Eh bakit ikaw nagsasalita? Nagigets nyo? Yun ang problema ko dito kay Diwata. Bakit si Diwata ang nagsasalita? Bakit si Diwata ang may advokasya? Pero imposible naman siya maupo. Dahil walang nauupong 4. Kadalasan, 3 lang. Swerte na nga pag makatatlo sa nominee ka sa party list. Pag sobrang taas ng threshold. Kasi may threshold yan eh. Kung sobrang taas ng boto mo, dun lang uupo yung 3. Hindi pa aabot sa pang-4. Nagigets nyo? Okay sana eh. Ako, sa totoo lang kung first nominee si Diwata, malamang gusto ko itong party list na to. Walang biro. Bakit? Kasi naman, totoo naman, lehitimong vendor si Diwata. Lehitimong from the scratch, from zero, naiangat niya ang vendor. Totoo naman. Let's give it to that person. Totoo yan. Kaya ako, kung sakaling first nominee siya, ay baka ikampanya ko pa ito nang kahit hindi ko kilala. Kasi naniniwala ako dun sa pinaglalaban niya. Kailangan maging mga negosyante, mga Pilipino. Okay yan, maganda yung pinaglalaban niya. Kaya lang, dito, halatang ginagamit lang siya nung may-ari nung party list. Ikaw talaga. Nako. Banat Bay, binuking mo naman. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga trabaho o ang kabuhayan ika. Grabe, maralita. Para sinasabi mo, ate, maralita si Diwata. Tsaka mga mabababa. Grabe yung nagtanong dito, Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata Maganda sana Kaya lang, hindi naman ikaw ang uupo. Para tulungan po, magtulong-tulong kami para At may angat. baka sabihin ng iba, oo nga, Banat Bay, hindi siya ang uupo. Pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor Narinig ko na yan. Ang dami niyan party list sa loob ng Kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero nung nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi nila ipinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, dapat buwagin yung party list Ako mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismong merong, alam mo yun, may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda. Hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. Pero sana, mawala na yan. Mawala na yung party list. Sana talaga ang tatakbo dyan. Kunwari, ikaw ay talaga mangingisda. Ikaw mismo tatakbo at ikaw ang iboboto ng tao. Kasi makikita mo, yung puso talaga ng mangingisda ang ipaglalaban niya. Kasi totoo siya. Dito, sana tumakbo na lang si Diwata para pag binoto ka namin Diwata, ang ipaglalaban mo talaga yung vendors. Hindi yung party list mo iboboto. Pag nanalo party list mo, wala ka naman sa posisyon. Ang nandun, yung 3, o baka 1, o baka 2, na imposible, hindi ako naniniwala na ipaglalaban yung mga vendors.
Yun ang totoo. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot pa tayo para ginagago nyo ng mga Pilipino eh. Po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya na... Good answer, Diwata. Actually, alam mo, sabi ko nga sa inyo, si Diwata may utak. Hindi naman aasenso yung negosyo niya nang walang utak yan eh. Aside from masipag, may utak po si Diwata. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung si Diwata sana ang first nominee nito, perfect eh. Pero hindi eh. Halatang ginamit lang siya eh. Halatang endorser lang. Sana naging endorser ka na lang. Binayaran ka na lang ng endorsement fee. O baka naman binayaran ka. Para ikaw ang magdala ng vendors party list. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Baka naman binayaran lang siya. Tapos, pinatakbo siyang, hindi, para mas maganda, fourth nominee ka na. Nako. Mukhang iba-iba ang naiisip mo. Ikaw talaga. Hindi, totoo ah. Instead of, kasi alam mo, ginagawa dati yan. Si Eddie Garcia, nag-promote nung, I think it was, correct me if I'm wrong, ako Bicol eh. Kasi taga Bicol siya or something. Okay yun eh. Bakit? Trabaho ng artista ang mag-endorse. 'Di ba? Hindi naman masama na mag-endorse ka ng isang party list, mag-endorse ka ng isang kandidato, binayaran ka para mag-endorse ka. Kasi trabaho mo yun. Model, artista, o whatsoever, trabaho mo yun. I understand. Pero yung gawin kang nominee, pero alam mo namang hindi ka mananalo, posible kaya na binayaran siya? Para i-endorse lang tong vendors party list. Tapos, para magandang pakinggan, gawin ka na lang fourth nominee. At baka isipin ng tao, at least, nominado siya. Talagang he speaks from the heart. Kaya lang, ibubuking natin ngayon na wala namang pwesto yung fourth nominee. Unless, may mangyari dun sa first nominee para maging third nominee ka na. Batigok yung... Di, totoo naman eh. Ganun ang purpose ng nominee. Pag nawala na yung first, aangat ngayon yun. Yung second, magiging first. Yung third, magiging second. Yung fourth, magiging third. Diba? Pero in the first place, kung talagang gustong ikaw mag-represent ng mga vendor, dapat first nominee ka. Kasi ginagawa na yan eh. Kaya nga alam nyo ba, si Busita, second nominee lang eh. Kasi may-ari talaga nung party list. No, kita nyo, ano ginagawa nun? Nasa puso ba nun ng rider? Hindi. Si Busita, oo. Buti naman, pumasok siya dahil second nominee siya. Kaya nga, pwede nga sana, Diwata, usually first, second yan eh. First yung may-ari, second ikaw. Fourth ka? Aba, pambihira yan. po i-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon? Huwag ka mag-alala, kuya. Kahit manalo yan, hindi naman uupo yan. Yung tanong naman ni kuya, parang, sorry kung sino man yung nagtatanong. Parang hindi mo naman alam. Ang tagal-tagal nyo na sa politika, fourth nominee, walang nauupong fourth nominee. Unless umalis yung first and second. Titinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo? Saka huwag ka manggalala, hindi man ako uupo.
ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-only rice tayo doon at free soft drinks pa. Oo. Mag-only rice ka sa Kamara kasi ang mahal ng rice ngayon. Diba? Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Party List, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila. Anong vendor party list? Vendors party list. Anong party list? Para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. Yan. Ang ganda naman yung sagot niya. Pang Miss Universe. So yun po, maraming salamat. Thank you. Yung titig ni Madam, ay ni Sir, ano? Hindi, pero matalino siya. Ha? May kasamang taray. May kasamang irap at side eye. Please. Hindi pa ito titigil. Kasama ba ito sa endorsement ko? Sabi niya siguro na ang tagal naman itong trabaho na to. Nalulugi na yung pares ko, yung mga kalalakihan doon. Nakikipag kering-kengan sa mga server. Biro lang ah. Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasabang Yes, politika? first. Dapat sagot mo, ang mukha ko, bakit? Bentahe ang mukha ko. Time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi Ulit-ulit yung tanong ng mga media, no? No? Sinabi na kang... po sila na bumoto para sa Vendors Party List? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Namimigay kayo ng puhunan? Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific yung bill? sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya iutang pa yung puhunan. May hugot siya, no? Sa clearing, sa pahirapan, sa panininda. Hindi, ako talaga, kung yan pala yung nasa puso mo, Diwata. Ako, suggestion ko lang to, This is a suggestion na baka pwede mo may consider in the future, Diwata. Instead of running in party list, which is obvious naman na ginagamit ka lang at ewan ko kung nagpapagamit ka sa halagang magkano, hindi natin alam. Pero instead na pinasok mo yan, sana ang pinasok mo, counselor. Bakit kanyo? Kasi yan ang unang magkakaroon ng epekto doon sa mga vendors. Hindi mo kasi, hindi madaling yung sinasabi nyo, magpapasa kayo ng batas para sa... Alam mo yung papasukin mong salimuot na kukumbinsin mo lahat ng congressman na pumabor dito sa batas na ito. Akala kasi nila ganun kadali eh. Gagawa ka ng batas doon, kukumbinsin mo yung mga congressman. Kailangan meron kang
ano din sa Senate, nagagawa rin ng parallel na batas doon. Tapos ibabaycam yan, tapos pipirmahan pa ng presidente yan. So para pag-aksaya ng panahon yung mga maliliit na bagay na pwede namang masolusyonan sa pamamagitan ng ordinansa. Ano ang ordinansa? Batas sa local government. Sa local, halimbawa sa Pasay ka, di ba sa Pasay ka, tumakbo kang councilor doon. Gumawa ka ng batas, ordinansa. Kasama mo yung mga councilor mo, mas maliliit. Yung sabihin yung, kasi ang Congress, national ang scope. So ang mga dinidiscuss dyan, yung pang-national. Pag mga maliliit na bagay, tulad ng ganyan sa mga vendors, ganyan sa local, ordinance yan. Trabaho na yan ng mga councilor na gagawa ng ordinansa na mapapadali ang buhay ng mga vendors. Halimbawa, magawa kayo ng ordinansa na dito sa lugar lang na ito, pwedeng mga vendors. Hindi pwedeng i-clearing. O sa lugar na ito, ganito lang. Ang mabilis ang proseso, magkakaroon ng one-stop shop sa loob ng Pasay City Hall. Mabilis na solusyon sa mga maliliit na problema na maaabot yung maliliit nating kababayan. Mabilis yun. Kung gagawin mo sa Congress yan, tapos na ang termino nyo, hindi nyo pa nagagawa yan. Bakit? Sa sobrang dami ng batas na nakapila at siyempre palakasan pa yung ka-speaker. Plus, kailangan mo pang kumbinsihin ng Senado na magkaroon din sila ng sariling batas na ganun. Hindi, nagpapakatotoo lang tayo para mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano ba ang purpose ng party list? Ano ba ang purpose ng pagtakbo sa nominee ng party list? Ano man purpose dun sa local government? Kung gusto mong mabilis na solusyon, local government ang pasukin mo. Kaya nga 'di ba umayos yung Maynila kay Isko, yung mga vendors na ayos. Congressman ba si Isko nun? Dinaan niyo pa ba sa Congress yun? Hindi na. Simple as local government. Mayor ke. Yung vice mayor mo yung pinuno ng councilor, yung mga council na naiboto doon. Sasabihin mo lang, gumawa kayo ng ordinansa, ganito, ganyan, para mas mabilis ang takbuhi. Di ba, doon sa baba, sa ilalim. At, ikaw talaga ang binoto ng taong bayan, hindi yung party list mo. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang. Maganda kasi yung idea niya . Maganda yung nasa isip niya, maganda yung nasa puso niya, mali yung tinatakbo niya. Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige, ha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino ba po? Yung sagot niya lagi, parang may taray na kasama na maganda. Hindi, nakakatuwa to si Simple yung yung mga sagot niya, pero merong di ba? Sinabi ko naman sa iyo. Sir, isang question lang. Can you tell us lang background lang po ng vendors party list? Kailan paulit-ulit. Siya finorm? Ayan, yung vendor party list po. Pero believe ako sa kanya, memorize niya kung kailan finorm. Ng manindang Pilipino. Nag-umpisa ito nung June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito nung January 10, 2024. Galing, memorize.
Ang galing niya magmemora ha? Kasi sigurado ako, binigay lang sa kanya yun eh. Sabi sa kanya, oh, eto, memorizein mo ha. Kasi baka ma-technical tayo, hindi nila alam na pumasok ka na lang bandang uli. Hindi. Joke lang. Pero ito lang, ipapakita natin ito ha. Para mas maunawaan ninyo yung sinasabi ko kung bakit imposible ang fourth nominee. Ito'y halimbawa nung nanalo nung 2022. Okay, sa GMA Network yan, .com. Ayan, nilagay ko lang sa reading, reader view. Kung makikita ninyo, the Anti-Crime and Terrorism, ayan, AXIS, reach 2.1 million votes. So, ang uupo, 3. Ed Vicyap, Jocelyn Tulfo, and Jeffrey Soriano. Sila lang ang magkakaroon ng nakasecure ng 3 seats. Sila ang number 1. Sunod, party list group na makakakuha ng 2 lang. One Riders, Tingog, 4PS, Ako Bicol, Sagip. Rank 2 to 6, 2 lang. Ang number 1, AXIS, 3. Ang second to 6 place, makakakuha ng 2. Tanong. At yung the rest, ayan po, the rest, 1 lang. Ang tanong ko po sa inyo mga kababayan ay ito, simpleng tanong. Makakuha kaya ng number 0 ang vendors para makaupo si Diwata? So based on history, hindi lamang po ito. Actually, itong AXIS, phenomenal ito. Sa totoo lang, dahil tool po itong AXIS na to. Sila lang ang nakaabot ng 2 point ganyan nakataas na vote. Yung iba, talagang medyo mababa lang ang inaabot na boto. Kaya nga sila nagkaroon ng 3 seats na nakasecure sila ng 3 seats dahil sa sobrang taas nila. At nag-number 1 sila. Number 1 na yan. Wala nang number 0. In other words, people in the Philippines, imposibleng umupo sa Diwata unless mawala yung first and second nominee. Ikaw, kung sakaling nanalo ka na, ito, tanungin ko na lang kayo, simpleng-simple. Nanalo ka na bilang party list. Aalis ka pa ba bilang first and second nominee? Congressman ka na, meron ka ng budget. Tama, mali. So that's impossible. Diba? Napaka-imposible nun. Hindi ka na aalis sa first and second. Kahit umalis ka pa ng first, yung second mapupunta sa first, yung third mapupunta sa second, si Diwata mapupunta sa third. Kailangan mong mag-number 1 pa rin para manalo si Diwata. Sa tingin nyo, tatalunin ng vendors party list ang AXIS? Puro tulpo na naandyan. Nagna-number 1 nga sila sa Senado. Sa party list pa kaya? Hindi, wala akong biro. Ako nagtatanong lang ho sa inyo. So it's really impossible for Diwata to win. Bakit anong sinasabi niya doon? Bakit siya ang salita ng salita doon? Kasi nga, ginagamit siya. Kaya, alam mo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo wala akong problema kay Diwata. Alam ko namang nasa puso niyang vendor at no question, he is successful in being a vendor from 0 to ako proud ako sa kanya bilang vendor. Believe ako sa kanya. No, taas ang kamay ko sa kanya sa galing. Kaya nga ako nangihinayang sa bakit fourth nominee ka? Halatang ginagamit ka lang ng party list mo. Sana tumakbo ka na lang councilor ng Pasay. Diba? Tumakbo ka na lang dun. Mas marami kang magagawang councilor
sa ordinansa kasi kung nasa pasa yung iyong mga kaibigan, mga matutulungan mo. From small, palaki. Sa Congress, wala. Hindi ka na nga mananalo, hindi ka nga magiging kongresista eh. Kung ipanalo mo man, yung mga kasama mo. Unless may bonus ka pag nanalo yung party list mo. Ay, okay yun. Palakpakan. Gago! Di totoo naman eh kung ano. Pero kung wala, sayang, di ba? Sayang lang. Ayun lang naman po sinasabi ko. Okay? So, yun lamang po ang atin. Hindi natin binabati ko si si Diwata dito. Minumulat ko lang ang ating kaisipan patungkol po sa party list system. Pati din po sa issue ng kung ano yung mas makakatulong talaga. Kasi alam mo, naintindihan ko maraming kababayan natin na maganda yung puso. Maganda yung kanilang puso tumulong sa ating kababayan. Kaya lang, syempre, papaikot-ikuting ka ng mga politiko. Paiikuting ka niyan kung anong ano. Kung saan ka, Hindi, ito, walang biro to. Kaya nga, di ba? Sinasabi ko nga sa inyo Noong 2016, nanalo si Pangulong Duterte. Kilalang kilala si Moca noon. Kasi talagang lagi siyang kasama sa lahat. Lagi siyang binibida ni Pangulong Duterte. Ang dami nagsabi sa kanya, 2019, tumakbo kang senador. Yun ang pinakamalakas ng administrasyon yung midterm election. Bibit-biting ka ni Duterte. Mananalo ka dyan. Yun ang talagang ang dami. Pero alam nyo, hindi Kaya nga doon time na yun, sinabi ni Moca, hindi. Magsimula muna ako sa mas mababa. Kaya nga tumakbo na lang muna siya ng party list. Hindi siya nanalo dahil una-una yung pangalan ng party list niya hindi kilala. Tapos, yun yung unang-una niyang party list Hindi kilala, hindi mo nga mabanggit, hindi nyo na maalala Yung pangalawang takbo niya na, mahirap na yung part na yun kasi hindi na midterm election yun. Yun na yung part na nilalaglag na ng mga kaalyado si Pangulong Duterte kasi ending na yun. So, wrong timing. Kahit ba pangalan niya na yung naandun, wrong timing. Tapos, presidential election yun Diba? Nung tumakbo siya. At grabe grabe ang singilan. Sana nga kung tumakbo nga daw siya sa ilalim ni Marcos noon, abay, mas posible pa siyang manalo. Kaya lang, nanindigan kami. Ayaw ni Pangulong Duterte kay Marcos, hindi kami magmamarcos. Kahit alam naming mas malaki ang posibilidad na manalo kami nung time na yon kung nasa ilalim kami ni Marcos. Pero hindi kasi ang point dito manalo. Ang point dito, yung manindigan ka. Whether you win or you lose, you stood up doon sa pinaglalaban mo talaga. Kaya nga ngayon, kung bakit papansin ninyo, pwede naman siyang tumakbo. Ang dami nagsasabi, dapat tumakbo na lang siya ng vice mayor ni Yorme. O dapat tumakbo na lang siyang congressman sa district na yun. Hindi Kasi alam nyo, ang motibo po kasi ni Moca, hindi naman po, kung saan yung mataas, doon ako. Hindi. Ang motibo ni Moca, kung saan siya makakatulong at makakapagsilbi. Whether maliit, mababa, doon na. Okay na yun. Kasi hindi naman yung pangalan It's not, councilor lang yan. Dapat mas malaki pa. Kasi marami nagsasabing ganyan Dapat mas mataas pa yung tinakbo ni Moca. Nag-congressman dapat siya. Ay, nag-congresswoman ng district nung District 3. Diba? Nag-vice mayor. Hindi. Saan ba siya mas makakatulong? Mas makakatulong kasi siya doon sa councilor Yun yung pangangailangan ngayon ng team ni Yorme. Doon sa councilor. Kasi remember, ganito yan. Kaya napaka-importante nito. Nung tumakbo si Yorme, ilan lang ang sumama sa kanya? Isa lang na congressman. Alam ko, isa lang. Yung mga councilor, ayaw sumama sa kanya. Bakit? Mawawalan sila ng budget. Ganun ang ginagawa ngayon sa mga councilor na sumama kay Yorme. Sinisipa.
doon sa City Hall, as in hindi binibigyan ng boses. Kita nyo nga, kaya nga nagkaaway-away, di ba? Wala. Ibig sabihin, kukulangin si Yorme ng councilor. Kukulangin si Yorme ng councilor, kaya napag-usapan na importante yung councilor ang magkaroon. Bakit? Kasi kung ikaw mayor, yung mga councilor mo puro kalaban mo. Ibig sabihin, in other partido, sa ibang partido, hindi mo kakampi. Alam mo gagawin nun? Ititenga yung mga ordinance o batas na gustong gawin ni Yorme para mapabilis ang takbo ng Maynila. Gaganti yun, lalaban yun. Tinalo mo yung mayor namin. Yari ka sa amin. Mas marami kaming councilor ni Mayora. Pahihirapan ka namin para wala kang magawang trabaho. Ganun ang gagawin nila. Kaya nga, kailangan ni Yorme ng mga kaalyadong councilor. Si Mocha kasi is a good servant. Masunurin tao. Yan kahit tingnan yung panahon ni Pangulong Duterte. Number 1 na servant ni Pangulong Duterte yan pagdating sa OFW. Number 1 niya yan na talagang pagkakailangan ng tulong ng OFW, si Mocha tatawagan, tutulungan niya, laabutin niya. Ganun si Mocha Kaya nga, this time, sabi niya, sige Yorme, mag-serve ako as councilor. Para at least, matulungan ka pag meron kang mga gustong batas na para mabilis ang pag-asenso ng Maynila. Para mas lalong umangat ng Maynila mabilis. Kaya tingnan ninyo, importante yung mga councilor na kaalyado ni Yorme ang iboto natin sa District 1, District 2, 3. Importante yun. Kasi pag puro kalaban na nandun at nanalo, wala, mahihirapan si Yorme. Kasi nung last time kaya naggawa niya in 3 years na malupit, kasi lahat kakampi niya this time, nag-divide Di ba? Napunta kay Lacuna. Siyempre, wala kang budget. Pag umalis ka, tumiwalag ka kay Lacuna. Kaya kailangan ni Yorme ng councilor. Kaya dyan tumakbo si Mocha. Dyan kasi siya makakatulong. It's not the name, it's how you can help. So, hoping, ako mga kababayan, mga banateros, lalong-lalo na sa District 3 ng Maynila, tulungan natin si Mocha na, alam niyo yun, tulungan natin kasi ang hangarin niya, tulungan si Yorme na maibangon ng Maynila. Na alam mo yung maibalik yung ganda ng Maynila, yun ang motibo ni Mocha. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya siya tumakbo dyan. Sana tulungan natin si Mocha. Okay po, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.